Boss, si Imee through Duterte na kaya? Alam niyo po, si Imee kasi pinaghahalo niyo po, eh. Si Imee Marcos po ay Marcos, 'di ba? Iyan po, hindi naman po masama na kung Marcos ka makipagkaibigan ka sa mga Duterte, wala pong problema. Pero hindi niya po ipapahamak yung kanyang kapatid kahit kailan. Hindi ko po sinasabi na hindi sila kaibigan ng Duterte. Kaibigan sila ng Duterte pero wala tayong tiwala kay Imee Marcos. Kasi mangga nga, eh. Kung pagiging mangga niya, nakakatulong siya sa'tin, bakit po gano'n talagang pulitika, 'no? Gusto mong sumama, gusto mong makatulong, okey lang, pero yung pagtiwalaan ka pa namin, ang tinututulan lang naman natin kay Imee kung siya ay patatakbuhin natin na Vice President, eh, ang pangit po nun. Kasi sa totoo lang sasalagin niya po hanggang ngayon naman anong sinasabi niya kay BBM, naaawa siya kay BBM, walang nag-aalaga kay BBM. Oh, eh, parang batang kapatid pa rin ang turing niya, eh. Kaya po siya nariyan, insurance po 'yan para po sa mga kayamanan ng mga Marcos. Gano'n po talaga. Wala ba kayo sa mga probinsya? Sa mga probinsya po kadalasan po ng magkakalaban na lalo na sa mga matatandang, mga probinsya malalayo po sa Kamaynilaan. Mga magkakamag-anak po yung mga naglalaban-laban, sino man manalo, poprotektahan po nila yung kanilang mga kayamanan. Kumbaga away pulitika lang sila pero magkakadugo pa rin, gano'n lang po 'yan. Okey, nasaan si Tulfo? Siya ang, marunong magpabati sa ex at asawa. Eto po, maganda po yung sinabi grabe naman kayo. Ah, sabi po ni nakalimutan ko na yung retired general kung di si Pocky, si ano, eh, si De Leon. Sabi po nung isang retired general, mamaya natin alamin kung sino, gusto niyong marinig sa lahat ng komosyon na 'to, gusto niyong marinig ang boses ng mga Tulfo? Eh, magdala kayo sa Senado na nag-aaway na mag-asawa. 'Pag meron kayong dinalang nag-aaway na mag-asawa, 'yan maririnig niyo ang, boses ng mga Tulfo. Oh, 'di ba? Talaga naman, eh. Si Lito Lapid wala pa ring imik, Boss Buds, lalo na ngayon. Hindi siya nakatunog, eh. Nauto siya. Alam mo na yan si Lito Lapid, eh. Sino ba, may numero na ba? Naasar siguro si Lito Lapid kasi kinantyawan niya ni ano, eh, ni natatandaan ko sinabi ni yung dialogue ko, sinabi ni Cayetano kay Lito Lapid sa harap niya, eh, "Yan naman si Senator Lapid, oh, 'pag may numero na, 'di ba? Eh, siguro putya, hindi kita iboboto." Sir Bad, si Trillanes ba hindi puwedeng i-contempt? Panggulo siya, eh. Eh, wala naman pong contempt yung nakakainis, eh. At mga kabit na nag-aagawan, 'yan. Gusto niyong makita yung magsalita yung mga tulpo? Ayan po, babalik na si Senator Marcoleta sa BRC soon. Excited na ang lahat. Naku po, sasalang na yung mga 18 soldiers, sasalang na si Chavit Singson, sila Bersamin, sila Pagdangaman, isasalang na rin marami ring alam si Libiste sabi puwede. Ako po hindi. Ako John Vic 'yan kasi, malaki po ang, Trillanes at mga Remulla. Halimbawa si Marcos mamimili kay Trillanes at kay Remulla. Eh, kung ako talaga Remulla ako kasi ombudsman, eh. Tandaan po ninyo, ang ombudsman po mag-iimbestiga ng lahat ng mga katiwalian sa gobyerno. Siya po ang magkakaso. General De Leon, naestatwa si Tulfo ng hinampas.
Hindi hindi natin alam kung yung pinahampas ni Bato alam niya na kay Erwin Tulfo yun, sa galit ba kay Erwin, damay-damay na wala siya na ano, eh, 'no? Dapat dun nagpatawa siya, eh, 'no? Kung ako yun ang bilis ng isip ko diyan, eh, "Boss, okey lang naman sana kaya lang wala namang kasalanan 'tong lamesa ko." Yung Kong Eli San Fernando nag-guest pala yun, OGAG na yun, nabibili pala ng pera yung ekis na sa'kin yun. Alam niyo po si Eli, nakita niyo ba narinig niyo ba na binati ko yan? Dilawan po yan, dilaw na dilaw po yan. Kaya lang po nagmumukhang Duterte yan sumasabit kay Libiste at saka kay Kiko Barsaga. Eh, yung dalawa talagang aminado sila Duterte sila, pero yung si Eli, dilawan po yan. Mas nakakatawa yung binitbit si Trilling sa sinturon. Sayang ang pangarap ni Soto na maging Vice President, naway kasama si Soto sa maimbestigahan sa flood control corruption. Malapit na, makikita po natin. Boss, sila Remulla pang-Adonis, si Palsis si Palsis daw madungis. Takot sila sa 18 ex-soldiers, 'yan. Biruin mo, nawalan ng power si John Vic at Matibag, pinalitan na ni Trililing. Hindi po totoo 'yan. Hindi ako naniniwala na ang lakas po ng ano, parang 'pag kinalaban nila Remulla para sila nagpukpok ng bato. Eh, hindi naman nila puwedeng tanggalin si ano, eh, si Remulla na, ombudsman, eh. Sino kaya ang BRC? Malamang po 'yan si Marcoleta. Si Soto kunwari gulat siya, pero siya ang may pakana ng lahat. Alam niyo ako naniniwala ako na alam niya na 'pag dumating si Bato, eto ang makakapigil kay Bato kasi si Bato ang susi, eh. Siya yung pan-13, eh. Hindi siya matatanggal 'pag ma-intercept nila si Bato. Alam ko nag-request na daw si Marcoleta kay SP, Alan Peter na siya daw ang mag-BRC. Obvious naman po na sa kanya mapupunta yun. Marami silang nadawit sa flood control scam, siguraduhin si Senator Marcoleta sa BRC. Tuwing Lunes yan, 'di ba? Tuwing Lunes yun nun, eh. Nasa Senado si Kiko Barsaga, nag-picture sila ni Senator Bato. Grabe ginawa ni Pinky, pinasa yung partial report sa ombudsman para kasuhan ng ilang senador, talagang nagpumilit pa rin siya. God is good, may purpose siya kaya talsik si Tuta Soto. Kung nandiyan pa si Tuta malamang nilipad na si Senator Bato. Yun nga po, eh, 'di ba? Mantakin mong ripas ng takbo si Bato at the age of 64, wala ng paggalang kahit man lang sa pagkatao. Pero nakakabilib 'no, 64 years old. Panay motion na tapos si Lacson at Soto, nabaliktarin yung ruling kahapon pero nung actual argument hindi naman maka-object. Kung kailan lumipas ang araw saka mag-motion at oppose. Ganyan po talaga, eh, mabagal silang mag-isip, eh. Naalala ko lang bigla etong si Rayson Tiveros, kaisa-isa na lang siya na minority na umattend dun sa dati sa ano, hindi pa siya nag-represent sa minority, si Peter Alan Cayetano pa na ang sabi niya ay, independent. Noon yung noon pa yun. Boss B, biglang nalusaw ang corona ng queen ni Speaker Jinky Bacolao Luistro. Natabunan sila, eh. Akala nila libreng propaganda na maraming nanonood. Dun lang naman pinanonood yang House of Representatives, eh. Tuwing, hearing ng ano, ng, impeachment ni BP Inday.
Senator Ronald Bato de la Rosa said he is thankful to Ombudsman Jesus Crispin Remulla for supposedly giving early information about the International Criminal Court arrest warrants against him. Ba? Yari. Yari kayo. May tendency bumaliktad si Boy. Kulong kayo lahat. Need po bang 13 votes for new SP or okay basta higher votes para kay APC kasi may dalawa na nag-abstain? Ang alam ko po 13 votes kasi yun po yung majority. Yan, 50% plus 1, di ba? Ang alam ko po. Kasi walang bisa yun dahil ang bumoto kay Tito Soto, majority. Hindi po pwede, tatanggalin mo kasi yung ano yung Senate President eh. Hindi po yan simpleng yung mga rules lang o mga boto-boto lang na boto lang na pangkaraniwan. Balak ni Luistro, tatakbo siya sa senador. Akala niya siguro mananalo. Yun nga po eh. Yung bilib na bilib po sa mga ginawa po nila, nagawa po nila. Na akala nila sikat na sila. Tumakbo po kayo sa Senado. Joel Chua, Redon, lalo ka na Redon, no? Takbo kayo sa Senado. Para patunayan ninyo. Luistro, magkasama daw si Boying at Sec Marcoleta nung pinatumbang ABS-CBN. Opo, diyan ko po unang nakilala si Marcoleta diyan sa ABS-CBN. Ang una nga na parang leader nila diyan na inaabangan namin, si si Defensor, si Mike Defensor. Putya nung aktuwal na, bakit wala si Defensor? Bakit matandang congressman 'tong namumuno? Yung pala talagang mahusay pa yan, hindi ko naman kilala yan si Marcoleta eh. Nung napanood ko, putya biglang sumikat siya, 'di ba? Dahil diyan sa laban sa ABS-CBN. Diyan po sumikat si Marcoleta eh. Kasama niya po riyan si Boying Remulla at saka si PD Barsaga, yung tatay nito ni Kiko. Panay mga oldies na. Panay may mga edad silang tatlo. O yan. Diyan sila nagsisikat. Tingin mukhang unti-unti nang nag-butterfly ang mga Remulla brothers. Hindi po natin alam. 13 votes lang ang kailangan para Senate President. Yun nga po, 13. Dahil mahalaga ito kay Supremo at kahit na sa minority sa kanya pa rin bibigay ang Committee de Silencio. Nabuhayan ako ng pag-asa para sa Pilipinas nung magpalit ng liderato sa SP. Sana magtuloy-tuloy ng habulin ng mga kawatan. Yun lang po eh. Yan talagang ako talaga para mahabol po ngayon pa lang, hindi na sa susunod, ngayon pa lang. Mahabol na yung mga kawatan na yan. Di papayagan lumipat sa PDP laban ang bumoto na yes sa impeachment ni VP Sara? Eh, sabi lang nila yun. Pwede ba naman yun na lahat yan yung tanggihan? Tsaka huwag kayong mag-alala, may pambawi po. Ha? May pambawi po yan, yung mga bumoto kay VP Sara, babawi po yan next year. Kasi ang ganda ng takbo sa Supreme Court, di ba? Mukhang lalabas na labag sa batas yung mga nakaraang budget natin. Eh, sino ba sisisihin doon? Pwede pa sila magsampa na reklamo na impeachment kay BBM. Bawi sila kay VP Sara.